Retired teacher, ako ay retired teacher, 40 years in service. 35 years lang ang binayaran ng GSIS. Kaso, lang yung binayad nila ibinase sa contribution 3 years backward. Para sa mga miyembro ng GSIS, huwag palampasin sa 35 years ang length of service ninyo. Yung mga board of directors at mga limatic na empleyado ang nakikinabang. Okay, pag-usapan natin ito, no? Yung ating sender, umabot siya ng 40 years sa panunungkulan, no? So, isa siyang parang huwaran na empleyado na ganun kahaba ng panahon, no? Napakataas na bahagi ng kanyang buhay ang inilaan niya for government service, 40 years. Tapos yung binayaran na daw sa kanya ng GSIS is 35 years. Tapos binalik pa ng 3 years backward yung basis ng kanyang computation. So ganito po, hindi po ito kagustuhan lamang ng GSIS na ganito yung paraan. Mayroon po tayong batas na sinusunod. Ito pong Republic Act 8291 na siya pong basis ni GSIS kung bakit ganito yung computation ng pension, no? If hindi po natin ito gusto at itong mga mambabatas natin ay hindi din po gusto, pwede po nilang i-amend ang batas na yan na ginawa din ng mga mambabatas before. So, unang-una, hindi po 3 years backward na sahod yung talaga pong basis ng pension. Although at some point ay may punto, no? Kasi average ng 3 years backward yung basis ng pension computation. Average, no? Kukunin yung average ng monthly na sahod 3 years backward. From the time na kayo ay nag-retire, 3 years backward, kukunin yung sahod mo every month, tapos kukunin yung average. So, yun po yung ibig sabihin ng 3 years backward na basis. It does not mean na yung sahod mo 3 years ago, yun na yung basis ng pension. Hindi po. Kasi mas maliit, no? Mas maliit yung resulta kung sasabihin natin na sahod mo 3 years ago ang basis. Mas mataas itong actual na nakabase sa average, no? So, kung ikaw ay na-promote, no, at least hila siya pataas doon sa average ng inyo pong monthly compensation if na-promote ka in the last 3 years, no? At least meron pa siyang paghila. Ang mangyayari kasi, ang pangit kung 3 years backward na yung sahod mo 3 years ago, no? Kasi what if bago ka pa lang na-promote, edi napakaliit ng basis ng pension. Pero dito po, ayon sa batas, average ng sahod 3 years backward, yun po ang basihan. Ngayon, dito po tayo sa pangalawang concern, no, gusto po nating pag-usapan. Itong umabot siya ng 40 years, tapos 35 years lang yung binayaran ni GSIS. Ganito, no, ayon po sa batas, yung inyo pong makukuhang pensyon, no, kung pagbabasihan natin yung formula ng kanya pong computation ay nasa 2.5% sa bawat taon ng inyo pong PPP, period with paid premiums. And every year, 2.5% ng average na monthly compensation. Pero meron pong kondisyon, ayon pa rin po sa batas. Dapat hindi lalagpas sa 90% ng average compensation yung pensyon. So doon po nadiderive yung sinasabi na 35 years lang yung binayaran ng GSIS. Okay? Kasi nga, ayon sa batas, dapat hindi lalagpas sa 90%. Kung 2.5% per year yung computation sa pension, kapag mayroon kang dito po sa 35 years, almost 90% na po yun, no? So I guess mga between 36% talaga yung kaniyang 90%. Okay? Ganun po. So it does not mean na magiging thank you yung contribution ninyo for 4 months kasi hindi naman talaga ibabalik yung naging contribution ninyo, no? Hindi po ibabalik ni GSIS yung contribution ninyo, computed na total contribution sa loob
ng inyong panunungkulan for how many years, no? Hindi po siya as in ibabalik talaga kung magkano yung naging contribution, kundi yun lamang po maging basis, no, ng inyo pong computation sa pension. Okay? So, yun po, no, may batas po doon, Republic Act 8291, yung batas tungkol sa mga benefits sa GSIS. 2.5% kasi, kaya nagiging 36 years, ma-achieve mo na yung 90%, no? Tapos, pag 40 kasi, times 2.5 mo yon, di nasa 100 na, diba? Pero hindi pwedeng 100% ang average kasi yun ang sabi ng batas, dapat 90% lang. No? Kaya nasa 36 lang, 36 years na service, achieve mo na yung maximum na allowable pension. No? Achieve mo na yung allowable pension talaga na maximum kapag nasa 36 years ang inyong serbisyo. So, yun po ang paraan ng pag-compute ng atin pong magiging pension when we retire. At yun po ay hindi po gawa-gawa lamang ng GSIS at ng kanilang mga empleyado, kundi ay meron talagang batas na naging basihan nila at dapat i-implement ng GSIS pagdating sa computation ng atin pong magiging pension when we retire from government service. No? So yun po ay dapat din po nating maintindihan, no, na mayroon pong batas. Kaya nga po sa ngayon ay sinusulong ng ating mga mambabatas ay ito lamang palang pagbaba ng retirement age from 60 to 56. Nandoon din kasi sa parehong batas, no, ng Republic Act 8291 na dapat ay 60 years old ka para mag-retire, no? Pero dito sa mga pinopropose ngayon sa mga bills na which is in fact ay approved na ng mga kongresista at tinatalakay ngayon ng mga senador ay doon lamang sa retirement age, na wala pong mention tungkol doon sa benefits sa pensyon at maging dito sa computation ng pensyon. No, hindi po yun bahagi ng magiging changes if ever maging batas man itong sinusulong ngayon. No, siguro if ever may mga mambabatas na nakikita po na medyo hindi pabor sa mga miyembro, ay baka one day magpasa din sila ng batas para mabago itong basis ng pension computation. Okay? Pero yun ay hindi pa po talaga pinag-uusapan ngayon. Wala pa tayong nakikita na bills na talagang gusto ng mga mambabatas na baguhin itong pension computation ng mga miyembro ng GSIS. Doon pa lamang po sa retirement age. No? So, hanggat wala pong magiging batas tungkol po doon sa pag-amend sa batas na yon, ay mananatili po na ganito yung paraan ni GSIS sa pag-compute na magiging pensyon natin. Kasi nga may batas na dapat ipatupad sa GSIS at dapat magkaroon din ng isa pang batas para amendahan yung kasalukuyang pinapatupad na batas. Then that's the time na magkaroon na ng changes sa pension computation natin. No, so far sa ngayon wala pa po tayo nakikita, kaya dapat po nating maintindihan na ganito yung paraan ng pag-compute dahil wala pang chance na mababago ito in the near future kasi nga hindi pa naman po talaga nila pinag-uusapan.